tanggapin man nila o hindi, talagang because of the Duterte kaya nanalo si BBM. Attorney, naalala ko lang, may sinabing isang congressman mula Zambales na nagsimula raw itong mga political backlash kay VP nang naisin o nang pangarapin daw nito na maging maaga na as early as now, maging presidente ng Pilipinas. Meron din siya naging pahayag regarding kay former President Rodrigo Duterte na sa lahat ba daw mga mangyayari ngayon, ang anak niya, ang bise, magkikinabang kung magkakaroon man daw ng change of leadership. Totoo ba yun, Attorney Sal? Dahil ninanais daw ni VP Sara na as early as now, maging presidente na ng Pilipinas? Mga gunggong na payag sa mga hindi isip, walang utak. Ayoko sana sabihin yan, pero nakakalimutan nila na mulat sa pool, ayaw nga tumakbo ni VP Sara. Ako'y saksing personal dyan, talagang ayaw niya tumakbo Pinuntahan siya ni Presidente Duterte noon. Ayaw niya talagang tumakbo for whatever reason she had in mind at that time. She really didn't want to run. Kaya nga nagmungkay si Presidente, kung hindi ka tatakbo, ito na lang suportahan mo. O kaya ito. Ayaw niya talagang tumakbo. Bigla na lang siya nag-slide because according to her, dahil pinakiusapan siya na hindi mananalo yung katandem niya kung wala siya. At totoo naman yon. Kung wala talaga siya, hindi mananalo yon. Kasi yung Duterte name, ang nagpanalo talaga. Tanggapin man nila o hindi, talagang because of the Duterte kaya nanalo si BBM. Apart from ang pangalang Duterte nakakabit na sa mga taong bayan, yung realidad at the time, 4 ang kandidatong kalaban ni BBM. Yung 4 na yung puro anti-Duterte yun Si BBM lang ang luminya na sumusuporta sa patakaran ni BBM, pati yung foreign policy, pati yung war on drugs. Kung ikaw ay maka-Duterte at milyon-milyon yan, kanino ka pupunta? Alam naman dun sa 4 na kontra dun sa hinahangaan mo. Siyempre pupunta ka dun sa sumusuporta. Kaya nanalo si BBM. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw niya talagang tumakbo. At sapagkat naisip niya, pag nanalo ito, at ito lang naman ang gustong sumuporta sa kanyang ama, dito na lang ako. Tulungan ko na lang to. Yan ang katotohanan. At kung gusto niyang talagang maging presidente, hindi niya i-risk yung magiging matagumpay na paghalili niya sa susunod o dito sa Pangulo, di sana hindi na nag-resign yan sa Department of Education. Sana nakipaglaro na lang siya sa politika. Sana nakipagkaibigan na lang siya hanggang matapos ang termino. Di sana walang problema. Hindi nga She went for the jugular. Kung baga, ayaw ko na. Hindi pa pwede ito. Labag ito sa prinsipyo ko. Kaya ipinakita niya yung tatak ng kanyang ama. Parehong-parehong mag-ama. May prinsipyo sila. Wala silang agenda. Wala silang pakialam. Magalit ka sa akin, patayin mo man ako. Yan ang aking prinsipyo. Yan ang aking paniniwala. Yan ang sinumpaan ko sa saligang batas. Iyan ang gagawin ko.